So, tapos 9th day, hindi ko na po kaya. Super papain na po ako. Parang super pain na. At super pain na. Tapos every 2 hours, soap na yan. Kaya palit ka na naman ako. Every 2 hours palit na. Every day, nakakaubos ko ka ng isang pack. Tapos, gel na ako ng buko. So, parang natakot na ako. Tawag naman ko dun atay-atay po na. Atay-atay. Super dami po talaga. Tapos, after that, ang ginawa po namin, nagpunta sa gynae. And then, nag-rectal ultrasound. Nakita nga po dun na malaki na po yung cyst. Okay. And dahil po sa cyst, CM. Ayun, malaki na. Kala may ako ka na. wala Ako ko yan. Okay, tapos, ano po, after po nun, ang ginawa lang, nag-hormone therapy ako, nag-estrogen, ganyan, nag-review po ako ng talagang super sakit ng ulo ko dahil nag-replacement therapy po ako for the hormone na para mag-stop yung naman. No, kasi naman po. Nakapasalamat. And then, after po nun, sabi, follow up daw ako ng 6 months. Ang ginawa ko po, hindi na po ako nag-follow up. Dahil, tinamad na po ako mag-follow. okay. Ito yung second time na. Hindi po, ito po yung first time. First time, 2010, dapat po mag-follow up po. Hindi ko ka nagpa-follow up. Kasi nawala na yung naging Normal po ang times po. Bumalik sa normal ang period. Kasi naman, gano'n talaga mga pasyente. Okay na naman ako eh. Matigas ang ulo. Tapos, ano po, and then nagtrabaho na po ako, and then mga 2011 po, mga August, yan po pong mga month hindi po naramdaman ko, super sakit na po yung right part ng body, parang right balakang. Opo. Naisip ko po na baka UTI, ganyan. Tapos nagmakatimed po ako, nag-realize. Okay na. Nagpa-check up ka lang naman. Sorry, nagpa-check up lang po, nag-urinalysis. And then, wala po akong bacteria sa urine. So, sinabi ko po, Dok, may history po ako ng endometriosis. Tapos, hindi na ako nakapag-follow. So, ang ginawa po ng ultrasound ulit, is nakita po nila doon na may peritoneal adhesion na. Kasi super laki na Tagalogin mo yan. Yung peritoneal adhesion po, yung sa may loob, yung mga laman loob mo, dikit-dikit na. Dikit-dikit na. Yun. Kaya naman pala. Adhesion, nagdikit eh. Opo. So parang ayaw na po nilang, kailangan na daw pong operahan talaga. So hindi na magagamot ng kahit na ano. Basta ang treatment lang po talaga is operation. And then yung in-offer po nila sa akin was laparotomy, yung malaki pong incision. So yun, ang ginamit. Pero sabi ko po ayoko, ganyan. So, nag-isip-isip pa po, punta po ako ng iba-ibang ospital. And then, lastly, meron po nag-opera sa akin, laparoscopy. So, natanggal. Gusto mo ang laparoscopy? Gusto ko maliit lang yung, maliit lang yung incision. Ayaw na malaki. Natitigan na pala ng paliit eh. Sige. And then, after po nun, nakita po dun sa histopathology, yung after po ng opera, so binigay sa akin yung report, yung binasa ko, nakita nga din na may endometriosis ako, and then pumalat na siya sa buong pelvis. And then, pumalat siya sa ovaries ko, na yung cyst ko, kinain na yung part ng right ovary ko. Yung cyst mo ay nangangain ng ovaryo. Anong tawag dyan sa cyst na yan na nangangain ng ovaryo? Endometrioma po. Endometrioma. Or endometriosis. Okay, ano ang ilan na lang ang natira dun sa kanan ng ovaryo? Siguro mga 3/4 na lang. Ayan, 3/4 na lang din ang ano yan na, kasi extra ipuproduce niya na, tandaan mo, at bibigyan mo ng apo ang nanay mo, ha? Pero yung kaliwa ay okay pa noon. Nung time po na yun, nakaka-relieve na wala naman pong problema yung ovary ko sa left. Okay, so 1 and 1/4 ang ovary. 1 and 3/4. Ay, 1 and 3/4 pala. Okay, so, paano naman naulit at nagkagugol ka naman sa kaliwa naman? After how long? Follow up po ko ng mga siguro 6 to 8 months doon ako nakabalik. And then, Hindi ka na naman nakabalik. Hindi ako nakabalik ng exact
cesarean. Pero mas maliit naman this time. Mas maliit po nasa... Baby pa, nagsisimula pa lang, agapan mo. Hindi naman po yan sinabi na kailangan ng opera. Kasi wala naman po ako nararamdaman na sakit ng time na yun. Wala pa. Ng time na yun. So, ang ginawa po, pills, ganyan, pinag-pills po ako. Para daw po baka makaya. And then, follow po ko after siguro mga 6 months, nandun pa rin, medyo lumaki po. Hindi na siya bukol na. Napakamalit na bukol na nakakatulad yung nasa driving mo na ovary, no? Tapos doon na po namin na ano yung sa hiling. Okay, sino ba nagmo-monitor sa hiling? Sigurado hindi ikaw. Hindi mo masyado nag-TV. Sa bahay lagi po. Si mama at si papa. Si papa po talaga. Talaga si papa ko. Siya talaga ang mahilig. Yan po lagi po lang asawa. Kung ano ba pangalan ni papa? Romy. Ayan, si Papa Romy. Ayan, salamat po sa iwala niyo sa hiling. So, sabi ni Papa, maghiling-galing ka na lang. Opo. Actually, bumili na po sila ng healing oil. Saka ng... Ayan. Babas mo. And then, one time, pumunta si Mama. And kasi nagpa-schedule po sila sa inyo para sa akin. Pero medyo matagal po po talaga. Isang taon nakita yung mga yun sa akin. Sobrang tagal. So, ang ginawa po ni Mama nung pagpunta niya doon, bibili siya ng para kay Papa lang. Hindi na po Tapos mag-schedule sana para sa'yo. Ginawa ka po yun. Parang first aid. Yung first aid step po nila was yung papaschedule sana. And then, sobrang tagal pa nga po. Yung next nabalik si Mama na lang. And then, bibili lang po siya ng gamot ni Papa. Parang tas mga healing oil namin. Tapos na-discuss niyo na po kay Connie. Nag-walk-in lang ako, doktora. Tapos tinuruan ka na ni Connie. Ayun, okay. So, ikukwento natin, paano ang vaginal steaming na yan? At kaya, kay Nurse Abby, na napakahilig po sa maaasim at sa mga malalamig. Kaya talagang aminado siya kung ano ang pampabukil, bukol, damukol sa kanya. Napaulit-ulit lamang. Napapaulit-ulit namin kinain ang mga bawal. Sa Philippine Standard Time, mga kapatid, 32 minutes past 11 in the morning.